Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it? Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this? Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma. Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request? Hypothetical question. Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to. But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President? Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo. Salamat po. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung BARM polls dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente? Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP. At hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon. Susunod na tanong po, Eileen Taliping, Abante Tonight. Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga, kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan, unang binigyan ng scholarship. Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasulok-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Diyan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ang DIGA ng mga barangay national office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at
kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo. Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehiyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila? Yes, kaya nga po, kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyang mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama. Thank you. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027? Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP. At nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po ng DBM, ni Secretary Kim De Leon, na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, ang sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong Infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga kontraktor. Tanong ko lang, follow up lang po. Paano po kaya i-address sa ngayon po kasi meron na pong backlog ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration? Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess o i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong igagawin. May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity? Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo. Thank you po. Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo
that circulated on social media about the suspension of in-person government work in classes. Just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this? Sa ngayon ay inaaral po natin yan at ang sabi nga po natin lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaaring makaapekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nanggagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganitong mga klaseng fake news. Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Tungkol dito, Yusek, nakakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yon kay Congressman Erice? Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, na pagsabihan ni Secretary Vince Dizon na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala, galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya. Pero sinasabi ni Congressman Erice doon din sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao. Pero yun ay ine-air niya lang, base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan. Sabi. So, dyan pa lang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano
ang ating dala-dalang ebidensya kung ano ang meron tayo at hindi po tayo dito pamema lang. So yun ang pinaka-importante dito, ebidensya. Follow-up question po, si Ivan Mayrina. GMA News. Ma'am, naitanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it? Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA. But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo, even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos? Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho. Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo, na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon eh, nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at least on this particular point? Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo. Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness? Hindi po napag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po napag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.